Isaiah 44:6. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang kapapangyarihan sa lahat, ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Ama, maraming salamat po sa inyo sa isang taon na ibinigay nyo, Ama. At ngayon po ay ang unang midweek service po namin ngayon at idinadalangin po namin sa inyo ang mga darating pa na mga midweek nitong buong taon na ito. Nawa kayo ang siyang palaging sumama, kayo po ang laging maitaas sa aming mga gawain na ito. Tunay, Ama, na napakabuti nyo po na sa kabila po ng kaabalahan ng bawat isa ay binibigyan niyo po kami ng kalakasan upang maibigay po namin ang aming oras upang magtungo dito sa inyong banal na sambahan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na paparito, Ama. Gabayan niyo po sila. At gayon din ang aming pong connection para po sa aming online service, Ama. Nawa ay maging maayos po ang lahat. Panginoon, dalangin namin ang inyong tao na gagamitin. Nawa ang banal na espiritu ang siyang manguna. Kayo ang makita sa kanyang katauhan. Kayo ang makita sa kanyang mga sasabihin, Ama. Maraming salamat sa inyo, Ama. Tunay na ang lahat po ng pasasalamat ay para lamang sa inyo. Ang lahat ng ito po ay amin pong dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo at sabay-sabay po nating awitin, Antindig ka at kay Jesus. Tindig at kay Jesus tayo ay sumunod. Wali ng pagkatakot sa pakikihamon. Ngayon'y naninilbi ang taong karamihan at nang nakikilaban na di nagumpay. Kay Jesus ka sumayo, di siya magagais. Wala kang masasabi't mahina kang labis. Aral niya'y isang gap sa buhay, isang man nang hindi ka malisad sa iyong paglakad. Humayo at magtindig, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng magsisiawit at pinamumuri ang ating nagtagumpay at nagbigay ng buhay sa libingan. At ngayon po ay tinatawagan po natin ang isa sa ating mga diakonisa para po sa kanyang pasasalamat at pagtestimony. Si Ate Ayen Talampas. Ay, sorry. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa Lord sa buhay at kalakasan na tuloy po niyang binibigay sa akin at sa pamilya. Thank you po at ayun po, thank you po sa lahat sa nagdaan pong 2000, nagdaang taon po na medyo maraming pagsubok pero nandun po pa rin po ang gabay ng ating Panginoon. Thank you po sa Lord. So,
Yun, isa din po sa, ngayon pong araw na to ay kaarawan po nung aking bunsong kapatid na inalala po namin yung kanyang kaarawan. Nagaling po kami kanina sa garden, yung bunsong kapatid ko. Siguro po kung siya'y nabubuhay ngayon, siguro pa siya po ay mga 46 years old na po. So, yun. Medyo malungkot lang po yung feeling na yung mga wala na sa mga mahal mo sa buhay na nawala na rito, na lumisan na. So, isa din po sa yung nakakalungkot din po yung paglisan na nga din po ng Tita Celia, na syempre po malapit din po sa puso po namin, medyo may kirot din po, yun. Yung mga mahal mo sa buhay na lumisan na pagka inaalala mo, andun po yung kalungkutan po talaga. So, yun po. Si Tita po, makulit, pero palagi pong naalala ko yung sinasabi ni Tita na kahit nag-iisa siya, kasama niya po ang Panginoon. So, nandun po talaga yung faith po niya. Kaya sabi ako ng sabi, opo, kasama niyo po talaga ang ating Panginoon Diyos. So, yun. Alam naman po natin na nasa piling na po siya ng ating Panginoon at wala na pong paghihirap. So, yun po. Nasa ang gandang kalagayan na po siya. Magpapasalamat din po ako sa Lord sa lahat po, siyempre po sa TUC family, siyempre po sa mga nagdaang mga ganap po sa ating church, sa mga anak ko, siyempre po, proud mama po ako ayun po, sa kay Nene, sa mga talentong binibigay nila, tsaka po kay JI. So, yung mga achievements po nila proud po kami, binibigay po nila yung talent nila, tsaka yung mga oras nila sa ating church, pagbibigay po nila ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Thank you po sa Lord. At dito po nila ibinubuhos yung kanilang mga oras. Kaya thank you din po sa youth. So, yun. Ngayon po, medyo masama po pakiramdam. At lahat po kami sa bahay at inuubot sinisipon. At ayun, inaatake ng asma. Si Joey na lang po ang hindi sinisipon. Maganda pang ano po sa amin, ang hindi inuubo. So, uso po talaga ngayon at nakiuso po talaga kami. So, yun, hanggang ngayon po ay sinusumpong pa din po ng ubo at sipon. So, yun, ang Diyos po ang magbibigay po sa atin ng healing power, basta dasal lang po talaga. Patuloy po tayong kumapit sa Lord, patuloy po kakapit sa Lord ngayong 2026 sa mga magdadaan po na panahon. Kay Yahweh po tayo magtiwala at buong puso. Sabi nga po dun sa Kawikaan 3:5-6 ay magtiwala ng buong puso at lubusan, huwag kang manangan sa sariling karunungan, sa lahat ng gawain ay siya ang iyong alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong daang tatahakin. Sa Diyos at lahat ng papuri at pasasalamat. Magandang gabi po. Yon, isa pong magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po tumayo at tayo po umawit. Yon, ito po ay unang midweek ng taon. So tayo po umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever
my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Isa po po, King of Majesty. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Yan, patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Tayo pong lahat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how
po. Name above all names. Name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Isa po po, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos lamang po at papuri at pasasalamat. Ngayon po ay ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan para po sa pakikinig ng mensahe mula sa Biblia. Ipagkakalob po sa atin ang ating pong isa sa diakono, si kapatid na Cynthia Pilio. Ayan. Naririnig ba ako? Okay. So, kagaya ang sinabi kanina, this is the first midweek of the year. Usually, kapag bagong taon, of course, we celebrate, right? And then, dun sa celebration na yon, bawat bagong taon, meron tayong iniiwanang lumang taon. So, bagong taon is a start. And I don't know kung paano natin sinisimula ng bagong taon. Pero usually, dapat nandun yung pasasalamat. Pasasalamat. And then, resolution. Pag sinabing resolution, ano ba yung mga nagawa kong mali dati na gusto kong baguhin ngayon? And after the resolution, ando na yung setting of goals. So, for Christians, as Christians, to reach our full potential, para ma-reach natin yung goal natin, we must have a clean heart. Kasi clean heart is where we relate to the Lord. Okay, so before we start, tayo po muna tumayo at tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa araw na to na ibinigay mo sa amin, sa presensya ng bawat isa, sa pagpunta namin dito ng safe. Tulungan mo po Panginoon na buksan namin ang aming puso't isipan upang makita namin ang mensahe mo sa gabing ito, hindi po sa taong nagsasalita, kundi po sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Basbasan mo po ang lahat ng nandirito, pati na rin po yung mga nasa online, pati na rin po yung mga taong paparito pa. Gabayan mo po kami, Panginoon, ang lahat po ng aming gagawin at pag-uusapan naway makapagbigay papuri sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Okay? So magsisimula po tayo sa Biblia na nanggaling sa mga awit 139 verses 13 to 15. So, nakalagay po dyan, kung titingnan natin, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. 14, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal.
Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hinugis sa loob ng bahay bata, do ay iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. So kung titingnan natin, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Ang ano po natin is clean heart. So kung titingnan natin, alam natin at narinig natin at napag-aralan natin, we were all fearfully and wonderfully made. At lahat ng tao ay create niya in His own image and likeness. So kung kilala natin ang Panginoon, alam natin na lahat ng kakayahan niya, kung tayo ay kinreate niya in His own image and likeness, ipinasa niya rin po sa atin. Walang nilikha ang Panginoon na mali. Wala rin pong nilikha ang Panginoon na pangit. Naniniwala po ba kayo? Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo. Diba? Walang nilikha ang Panginoon na pangit. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay kaaya-aya. Kaya kung titingnan po natin dun sa verse na sinabi niya, kung titingnan natin, we were created with so much potential. Kaya lang po, dahil sa unang tao, dahil sa pagkakasala ng unang tao, lahat tayo ay ipinanganak ng may kasalanan. And tayo'y nabuhay at namumuhay dati sa dikta ng mundo. And sino ba yung nagpapalakad ng mundo? Diba? Yung kalaban. So yung potensyal na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi natin siya totally nagagamit. Not unless and until we trust Christ as our Savior. So ang sinasabi natin dito, kung hindi natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, lahat ng potensyal na plinano ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, hindi natin mamamaximize. Paulit-ulit nating pinag-aaralan, paulit-ulit nating naririnig na ang Panginoon, na ang Diyos Ama ay pinadala niya ang kanyang anak upang mamatay sa krus para ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Alam natin yon, di ba? So parang ano yung naging resulta ng pagkakapako ni Jesus sa krus? Number 1, lahat ng kasalanan natin wipe out. Lahat yan na-cleanse, nalinis. Right? Number 2, itinuring tayong anak ng Diyos. And number 3, yung mga potentials at kakayahan, nasa sa atin yon. And wait, there's more. Binigyan niya tayo, ano yung binigay niya sa atin nung tinanggap natin si Christ? Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Makikita natin yon sa Lucas 24:49 na nagsasabi, sa Lucas 24:49, sabi dito, yan. Sa Lucas 24:49, ang sabi niya, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem, hanggat hindi niyo kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. So ang sinasabi dito, because of Christ's sacrifice on the cross, binigyan tayo ng puspos na kapangyarihan mula sa kaitaasan, and that is the Holy Spirit. When you trust Christ as your personal Savior, yung Spirit ni God pupunta sa buhay natin. So, para bigyan tayo ng kakayahan sa bawat aspeto ng buhay natin, kahit na tayo ay tanda na, kahit na tayo ay bata pa. In other words, lahat ng na-achieve natin, hindi tayo yung gumagawa nun, kundi ang banal na Espiritu. So yung potensyal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, makakamit lang natin yon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang sinasabi natin, but the Holy Spirit can only function through a clean heart. So dapat malinis yung puso natin. So paano tayo ngayon magkakaroon ng clean heart? Diba? Once na na-receive natin si Christ, sa mata niya, malinis tayo.
Ibig sabihin ba forever tayong malinis? Hindi, di ba? Dahil sa araw-araw na ginagawa natin, maaaring tayo ay marumihan, tayo ay magkasala. Di ba? So we can get a little dirty every day. Nandyan yung sasagutin natin yung magulang natin. Nandyan yung sisigawan natin yung mga anak natin. Nandyan yung makikipag-away tayo sa mga kaibigan natin. Tas nandyan yung magsasabi tayo ng masama tungkol sa ibang tao. Diba? So we can only be clean kung obedient tayo sa salita ng Panginoon. So ang ibig sabihin, madali tayong magkasala. Madali tayong marumihan. At dahil dito, ibig bang sabihin nun, pag narumihan tayo or nagkasala tayo ulit, kailangan ulit mamatay ni Christ sa krus? Hindi na, di ba? Ang kailangan na lang yung sinasabi ni Jesus kay John nung huhugasan niya yung paa ng mga apostles niya. Anong sabi niya sa John 13:10? Sabi niya, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Di ba? Once lang yun ginawa ni Christ nung namatay siya sa krus. And because of that, lahat ng kasalanan natin nahugasan na. Kaya lang, everyday, nagkakaroon talaga ng dumi yung puso natin. Kaya kailangan nating maglinis. So, spiritually, the way our hearts become clean is by using the Bible. Ano ba yung Biblia? Ito ay salita ng Diyos. Ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng, ito ang nagtuturo sa atin, ito yung naggagabay sa atin, ito rin yung nagtatama sa atin. Ito rin yung sasabi sa atin na mali yung ginagawa natin. So the Scriptures speaks to our heart na kapag kinausap through the Holy Spirit. And when we do that, when we read the Bible, we confess. And then we repent. So that's the process of cleansing. Now, ang tanong, nag-cleanse na ba kayo nung pumasok yung bagong taon? Diba? Kasi pinag-usapan natin kanina, meron tayong goal for the year. Ang sinabi natin, we cannot maximize the potential that the Lord gave us kung hindi malinis yung puso natin. Diba? So, ang tanong, malinis ba yung puso natin? Masasabi ba natin na yung goal natin is maa-achieve natin? Diba? So, ano yung dapat natin gawin? Yan yun, yung baaralin natin yung salita ng Diyos. If you think malinis na or nag-cleanse ka na, what's next? Ano yung dapat natin gawin? Diba? Kasi meron tayong gustong i-achieve eh. So, nakafocus tayo dun sa gusto nating i-achieve. So, kung pupunta tayo sa Zechariah 10:1, alam natin, nung tinanggap natin si Christ, marami siyang promises sa atin. Even si God, marami siyang promises sa mga Israelita. Even pinramis niya pa nga na hindi sila iiwanan, right? But just because God promised something, doesn't mean na wala na tayong gagawin. Diba? So kung titingnan natin yan, Zechariah 10:1, ang sabi dyan, ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who sends the thunderstorm. He gives showers of rain to all people and plants of all the fields to everyone. So number 1, kailangan, when even if we have a lot of promises coming from the Lord, kailangan din nating meron tayong gagawin. Hindi ibig sabihin, magstay na lang tayo, maghihintay na lang tayo ng biyaya ng Diyos, di ba? It doesn't mean na we can sit back and do nothing and let God do everything. Hindi yun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, number 1, faith is a partnership. Partnership yung faith. May gagawin si God, may gagawin tayo. Parang si Abraham, di ba? Si Abraham, kaya siya nakaka-receive because of his faith and patience.
Pag sinabi mong patience, hindi ibig sabihin yung mag-aantay ka lang. Pag sinabing patience, yun yung sinasabing steady pressure. Meron kang goal, nagpe-pray ka, gumagawa ka ng dapat mong gawin. Meron niyang push. Hindi mo makukuha yung gusto mo kung walang push. But there is faith. Diba? There is faith. Yun yung sinasabi dito. We need to receive, sabi dito, we need to receive that God is, we need to understand and we recognize that God is with us. Yes, alam natin yon. God will send the rain, the shower of blessings, and the revival. Pero ang sabi dito, but we need to ask God. Kailangan i-ask natin yun sa Kanya. Hindi natin sasabihin, alam mo naman na Lord kung ano yung gusto mo. Gusto ko eh. Diba? We have to ask. Kasi ayan yung sabi sa Zechariah, ask the Lord for rain in the springtime. We need to ask God for the rain in the season for the rain. Parang yung rain, yung rain dance ba ang tawag doon? Yung rain dance? Alam nyo ba kung paano yon? Actually, sa totoong buhay, walang tamang rain dance. Kasi nung meron akong nabasa, tinanong nila, totoo ba yun pag nagsayaw ka ng pagganon? Alam ni Jojo yun eh, kay Sarah Heronimo. Pag nagsayaw ka ng pagganon, uulan? Hindi. Eh bakit umuulan? Sabi nila, we don't stop dancing until it rains. So we don't stop we don't stop praying until you get what you are praying for. So yun yung sinasabi. But we cannot continuously pray if we do not talk to God daily. So kailangan yun every day. Diba? So number 1, dapat meron tayong faith. And faith is partnership. Secondly, when God has a job for us to do, di ba? God will be with us. Kapag meron siyang gustong ipagawa sa atin, sigurado yan, kasama natin siya. But, we have to roll up our sleeves. Kailangan tayo rin gumawa. We have to fight the good fight of faith. Right? Hindi natin babaliwalain. Sinasabihan ka na ng Holy Spirit, ito yung gawin mo. Tatamad-tamad ka pa rin. So you have to get up and do the work. Diba? Parang kay Lazarus. Alam natin yung story ni Lazarus, diba? Namatay na siya bago pa dumating si Christ. Pero anong sabi niya? I-roll niya yung stone. And then tinawag niya si Lazarus. So ganyan yung miracle. I do what I can do, ni-roll yung stone, but God does what He can do. Tinawag niya si Lazarus. So yun yung miracle. So I do the natural, we do the natural, God does the supernatural. If we need to do the 99% natural, kailangan nating gawin lahat ng dapat nating gawin. And then God will do the 1% supernatural. Diba? You have to trust God with the supernatural. That makes the difference. Kahit na yung 1% lang yung natural, tapos 99% yung supernatural, it does not matter. Pero ang dapat nating makita dito is that we need to enter to a partnership with God. Kailangan partner tayo ni God. With faith, di ba sabi nila, yung faith na walang work is dead. So kung hindi natin ka-partner si God, wala tayong magagawa. Kung wala rin tayong faith, wala rin tayong magagawa. Kasi minsan, pinagpe-pray natin, sana po maging mataas yung grade ko sa school. Pero hindi ka naman nag-aaral. Paano yun? Sana po maging healthy ako. Pero parati ka naman kumakain ng junk food. Paano yun? Sana po maging MVP ako sa school namin. Pero hindi ka naman nagpa-practice. Diba? Sana po magkaroon kami ng bahay. Hindi ka naman nag-iipon. Hindi ka naman naghahanap ng bahay na gusto niyong bilhin. Diba? You get to put some work for your faith. So hindi lang yung sana, kundi gagawa ka. God is with you, but you have to fight the battle. Diba? So kung titingnan natin, if we have already
decided or kung nakita na natin or kung ano yung gusto nating gawin for this 2026, tandaan natin to achieve that, we must have a clean heart. And to have a clean heart, dapat meron tayong Jesus Christ sa buhay natin. We trust Him as our personal Savior and personal Lord. Dahil pag tinanggap natin siya, we definitely be having the Holy Spirit. Siya yung maggagabay sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So do we do the work, God will do the rest. Di ba? We have to ask and do the work. We have to have a faith and partnership with God. So we will do the natural, God will do the supernatural. And then we will achieve what we want to achieve for 2026. So ang tanong, have you cleansed yet? Naglinis na ba tayo ng puso natin? If hindi pa, gawin nyo na ngayon. Baka bukas wala ka na. Hindi, joke lang. If yes, do what God is asking you to do right now. Huwag nyo nang tulugan yun. Tanungin mo sa Kanya, ano po yung nais nyong gawin ko? Diba? Ang tanong kasi sa atin ngayon is, are you ready to be God's partners in sharing His Word and His love to the world? Diba? Remember, clean heart, achieve. How to achieve? You have to have a close partnership with the Lord. So may this 2026 be a strong partnership between you and the Lord. Gamitin nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng gagawin natin upang mas lalo nating mabigyang papuri ang pangalan niya. Tayo po ay tumayo at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gabayan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na makita namin kung ano pa yung dapat naming linisin sa aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa mga potensyal na ininda at ibibigay mo sa amin upang magamit mo kami, Panginoon, sa mga bagay na mabibigyang na maipadadama namin ang pagmamahal mo sa mga tao sa paligid namin at upang marami kaming magpuri sa pangalan mo. Basbasan mo po ang bawat isa. Tulungan mo at gamitin mo kami na naway parati naming ma-remember that if we want to achieve something, we should always have a clean heart. And we can only do that if we daily read your words and let your Spirit lead us to where you want us to be. This we pray and we thank in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat sa mabiyayang mensahe. At ngayon po ay nasa panahon tayo ng paghandog kasabay po ng tanging awit na ibibigay po sa atin ni kapatid na Liza Balona. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry,
the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Maraming salamat, kapatid na Liza. At ngayon po, tayo po ay tumayo. Ngayon po ay nasa panahon na po tayo ng ating pong sabay-sabay na panalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa panalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live streaming. Ngayon po para po sa prayer group 1, panalangin para sa may mga karamdaman, ito po ay para po sa mga kababaihan. Magsasama-sama po tayo para po sa pananalangin. Tapos para po sa prayer group 2, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unida Church, ito po ay para sa mga kabataan. Simula po kay JR hanggang kay Red po. Kayo po yung group 2. And then, prayer for Group 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, mula po kay Jeneline hanggang kay TX. Yan po. Kasama po ang mga ating mga staff sa live streaming. And then, para po sa kalalakihan, ang prayer group 4 po, panalangin para sa mga namumuno at ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo. Tayo po ay magsama-sama na para po sa ating sabayang pananalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at nagtanang sa langitan. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa pagtatapos ng aming pananambang, Panginoon. Salamat sa mga ginamit mo upang ang pananambahan namin, Panginoon, kaming makabaluhan at tunay na pinatubayan mo ito, Panginoon. Salamat sa mga awitan, sa mga testimony ng bawat isa, Panginoon. Tunay na naramdaman ng bawat isa ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmalasakit sa bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, sana gabayan mo kami sa araw-araw. Sa pagsisimula ng aming taong ito sa 2026, tunay na ihanda mo ang bawat isa sa amin sa isang napakalaking hamon, Panginoon. Hamon sa pananampalatay, hamon sa aming mga puso, at hamon sa paglilingkod. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay ng katatagan, magbigay ng joy sa aming mga puso pang magawa namin ang lahat ng bagay na gusto mo ipagawa sa amin. Sa iyo kami kumukuha ng lakas at matnubay sa araw-araw. At tunay, Panginoon, tunay na gamitin mo ang iyong lingkod sa pagpapala ngayong gabing ito. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang gabi po. Natatapos na po ang ating pananambahan. Happy